For how many years na hindi mo nakita ang church na ito? Okay. Salamat sa Panginoon. Nagtatrabaho siya as a secretary na. Okay. Amen. At may day off ka rin pag tuwing Friday. Ano. Pag miyembro na isang church, sigurado yan, magsisimba talaga, magsimba yan every Friday. Oo. Nawala nga rin, papunta. Hinanap niyo rin, papuntang Alcobar daw. Oo, doon magsimba Alcobar, naligaw. O, may church dito sa sa pintuan lamang ng salamat sa Panginoon. Yung anak ni Pastor Ray, nasa Jeddah ba, napunta? Nandito sa Riyadh. Sabihin mo na magsimba siya. Malay mo, siya maging pastor dito kasi anak siyang pastor eh. Huwag siya magiging black sheep kasi uso mga anak ng pastor ng mga tigok. Oo. Yun ang mahirap. Sabi ko sa anak ko, uso pa naman ng anak ng pastor. Ganyan, mag-ayos ka dyan. Oo. Kung todo ingat din bata. Ayaw na panalangin lang. Biyaya ng Panginoon yan eh. No? Salamat sa Panginoon. Welcome sa ICBC, Riyadh Mission. This church has the authority in Pastrana, Leyte, and then ma-trace up din yan sa Katipunan Bible Baptist Church. Salamat sa Panginoon. Nandito tayo sa ating Friday School. Salamat, Brad, sa preaching. Alam niyo, the bottom line, kung bakit kailangan nating isuot yung armor of God, hindi yung armor natin, armor of God. Alam niyo kung bakit? Kasi sinabi doon sa Book of Revelation, woe unto the inhabitants of the earth. Bakit? For Satan, si Devil ba? Cast down at nandyan sa inyo unto this world. Brad, buksan mo doon sa Revelation chapter 12 verse 12. Revelation chapter 12 verse 12. Ang sabi doon, mga kapatid, rejoice, mga mananampalataya. Mga galak kayo. Ibig sabihin, kahit pa marami pa tayong pinagdadaanan, maraming problema ba? Kasi ang atake ni Satan talaga, ang disenyo ng atake ni Satan is for the church. Gusto niyang sirain ang church yan. Okay? Ibig sabihin, sisirain niya ang mananampalataya. Ang unang tatargetin niya, pamilya. Kasi ang pamilya, pag nasira na yung pamilya, later on, masisira din yung church. Eh. Pag nasira na ang church, masisira yung testimony niya, hindi siya makadala ng mga, hindi siya makadala ng mga, maka-agni ba, maka-akay, no? Ng mga kaluluwa. Kasi discourage yan. No? Ganun yun. Ganun ang ginagawa ni Satan. Gusto niyang sirain ng church. Bakit? Kaya nga sabi ng Panginoon, woe unto the inhabitants of the earth and of the sea, for the devil is come down unto you, having great wrath. He will wreak havoc. He will sow intrigue. He will sow doubts in the mind of the believers. Bakit? Alam naman kasi niya lalo na ngayon, malapit ng pagbabalik ng Panginoon. May nagsalita doon sa YouTube. Ano ba yun, Brad? Sa September 23. Babalik ng Panginoon. Abay, kung mangyari yun, amen. Pero, ang sabi ni Jesus Christ, hindi nga rin niya alam eh. Kahit nga yung angel eh, hindi alam eh. Ang Diyos, God the Father lamang nakaalam. Tapos may tanong sa akin, Pastor, tingnan mo, si Jesus Christ hindi talaga siya omnipotent. Bakit? Hindi daw niya alam. But you take it literally. Natural, ang audience niya, mga mananampalataya, if we're talking humanly, pagiging tao, talagang sasabihin niya, hindi niya alam. Pero pag pinag-usapan ngayon ang kanyang pagka-Diyos, alam niya. Baka sasabihin, baka kung sinabi ng Diyos na bukas makalawa, darating ako, baka sabihin ng iba dyan, di bukas lang din ako tatanggap. May may plano pa kami. Ganun ba? No? So anyway, mga kapatid, alam ni Satan, ang bottom line kung bakit isuot natin ang ating mga kalasa, ating armor of God. Bakit?
Kasi Satan, he knew it, that he had but a short time. Kailangan niyang makadami din siya eh. Hindi kasi sapat sa kanya yung 3/4%. 1/3 na nga lang. O tayo eh, 3/4% of 9 billion populations on the earth or in the world. Brethren, ilan lang ang mananampalataya dyan? Kunti lang. Nasisira pa ang iba. Nahuhulog pa sa tulay. No? Kaya ganun talaga. So, suot natin ang ating armor of God. Kasi gira ang pinag-usapan. We are not fighting against flesh and blood. Ibig sabihin, hindi yung neighbor natin ba nakipag-away tayo ba? Flesh and blood yung mga yan. Okay? Tao. Hindi eh. Ang kalaban natin spiritual darkness in all high places. Brad, pag aralin niyo yung mga ganyang mga sinasabi, Brad, sa Old Testament, mga devil yan, Brad, mga diablo yan, mga gods nga yan eh. Demons ang kalaban natin. Oo, hindi yung kapitbahay natin, hindi yung anak natin, hindi yung asawa natin ang kalaban natin. Pag yan ay nagiging parang kumilos si Satanas sa katauhan nila, mag-ingat ka na. Mag-pray ka na, kapatid. Oo. Kasi ang demonyo, grabe kumilos yan. Kumikilos siya sa katauhan ng mga DSWD. Kumikilos siya sa katauhan ng mga congressman. Kumikilos siya sa katauhan ni alam mo na. Ni Gatsal yan. Kaya ang nangyari tuloy, ang church patuloy ang nagiging pambihira talaga. Sabi ko, iba talaga sa Satanas kumilos eh. Talagang magaling. Oo. Kaya prayer ko ng katapat talaga. Manalangin tayo. Kasi si Satanas, pag kumilos, ibang klase mga kapatid. No? Kaya hindi yan kalaban natin ha. Kalaban natin Satanas mismo. So, kaya kailangan natin ng Diyos. At ang panglaban kay Satanas ay salita ng Diyos. Amen? Kasi sabi niya sa bottom line sword of the Spirit, which is the Word of God. Word of God. Kasi pag Word of God nang mayroon kayo, Brad, this is one way how you resist the devil. And he will flee from you. He will flee from you. Bakit? Hindi na kaya ang salita ng Panginoon. Hindi na kaya. Ganun yun. Tandaan yan. Hindi na kaya. Pero pagka lamya tayo salita ng Panginoon, wala kang panglaban, kahit man lang John chapter 3 verse 16, hindi mo alam i-quote yan. Pag nag-quote ka, naging NIV pa. Pambihira, pastor. NIV yun na. Hindi King James Version, King James Bible, Brad. Anyway, just give me until 12 o'clock or 12:05. Tama-tama, 30 minutes sa ating pag-aaral sa ating Friday school. At to continue our topic sa kaalaman ni Sister Queenie. Sister, young people ka ba ni Pastor Ray Ronquillo? May magaling kumanta doon eh. Yung mataba na medyo ang galing kumanta. Sabi ko, ibang klase. Brad, talagang Brad? Kumakanta? May humahamon. May humahamon. Patingin tuloy siya pa sa nagulat na siya. Nagulat sila. Kaya next week, dapat may kanta kayo. Mga babae. Prepare kayo ha? Ilang babae ito? Wahed, itnen, talata, arba, kamsa, sita. Kulang story sa Kulang sige, next week ha, mag-special number kayo ha. Do not fail the Lord. Sa pag-congregation ng pastor, sila dapat nandun sa likod. Punta kayo next week. Ha? Punta kayo next week kayo. Okay lang, maganda po sa sila. Mag-mix na lang yung Alto ka, alto. Palo alto ibig sabihin. Okay, amen mga kapatid. So, sa ating topic, dahil sa aming sister, sa aming pag-aaral sa Friday School ay Christology. Christology. Sa ating Baptist doctrine. At one of the works of the Lord Jesus Christ, the present work of Christ for His church.
yung kasalukuyang ginagawa ni Jesucristo sa iglesia. Hindi iglesia ni Cristo, ha? Sa iglesia. Okay? The called out assembly. Mga mananampalataya. At ang ginawa niya una sa napag-aralan natin ay, sa ating kaalaman, si Jesus Christ is our pastor. Pastor meaning, He is the shepherd. Jesus Christ is the chief shepherd and pastor. The head of the body, the church. The body is the church and Jesus Christ is the head. Kaya nga, Jesus Christ is the husband and we are His bride. Alright? Kaya nga sabi ni Apostle Paul, I espoused you. Pinamanhik ko na kayo. Into one husband. Sino yun? Si Jesus Christ. Oh, hindi for intimacy ha. Baka iniisip nyo, pag-aasawa talagang may intimacy. Hindi. Oh, kundi spiritual, mga kapatid. Amen? And then, the works of the Lord Jesus Christ, the present work of the Lord Jesus Christ sa pag-aaral natin, He is the one who added membership. Or He is the one who added souls into the church. Siya man talaga yan eh. Alright? Hindi yan ikaw o tayo or sino man, kundi ginamit lang tayo as a vessel, brethren, an instrument para maidagdag ang Diyos sa kanyang iglesia. Amen ho ba? Amen? So, it is the Lord. Kasi pag hindi kikilos ang Panginoon, ay talagang walang mangyayari sa kahit anong pangpapagal natin. Oo. Ang Diyos ang nagdadagdag. Ang Diyos din ang nagliligtas. Ang kailangan mo lang, pananampalataya. Manampalataya ka sa Kanya. Amen? And then, it is the Lord Jesus Christ calls man to the ministry. Sa ministry natin, inside the church, we have a lot of ministry. Iba-iba ang ministry natin. Iba-iba man din kasi ang talento ng bawat isa. Amen ho ba? It is the Lord God. It is the Lord Jesus Christ who calls men to the ministry. Kaya pagka ikaw ay sa pamagitan ng Holy Spirit at ikaw ay hinipo ng Panginoon at ikaw naman ay hindi nagre-resist, ikaw naman ay nagkapag-cooperate sa Holy Spirit na makita mo yung desire mo para sa isang certain na gift or certain na ministry. Abay, go ahead. Even if you desire to be a bishop, abay, kung okay yan sa'yo, amen yan. You desire a good thing. Amen ho ba? Kung may talento ka ba naman sa isang bagay, abay, go ahead. Malulugod ang Diyos dyan. Kaysa naman, ginamit mo yan sa makamundo or ginamit mo yan para sa Diyos. Ginamit mo yan. Halimbawa, sa talent ni Princess ay kumanta. So, malulugod ang Diyos yan pag ginamit mo yan para sa Panginoon. Alright? Kung ang talent mo, Brad, sa pagtuturo ng salita ng Panginoon, abay gamitin mo sa pagtuturo. Kaya mga kalakihan dito, binibigyan natin ng pagkakataon. Dahil makikita din natin ang potential dyan. Para bang hindi na ako mag-alala. Pag nagbakasyon ako, mayroong magsasalita. Diba? Ganun. Halimbawa, kung mawala man ako dito, mayroong papalit. Ganyan. Na? Amen ho mga kapatid? Siyempre, under contract tayo. O kung paano yan, kung wala tayong kontrata, tanungin mo ang Diyos, Lord, bakit mo ako pinabayaan? Wala namang ginawang sama. Hindi naman pwedeng ganon. Alright? Ganon siya. So, it is the Lord God who who give, or anong sabi doon? Calls men to the ministry. Now, today, just give me a few minutes. Kunti lang yan, pero dapat maintindihan natin. Jesus Christ, one of His present work, He bestows spiritual gifts upon the members of its church. Okay? Ano yung bestow sa Tagalog? Pinagkaloob. Nagkaloob si Jesucristo ng mga regalo. Regalo ba? Anong regalo mayroon ka? Anong bang talento mayroon ka? Iba-iba yan.
Remember that the church is a body. The illustration of a church is a body of man. Katawan ba ng tao ba? Yan ang ilustrasyon niya. Alright? Now, in the book of Romans chapter 12, verse 3, ang sinabi dyan ay kaloob ng biyaya. Kaya pag mayroon ka talagang talento, mga kapatid, ginamit sa Panginoon, huwag mong sabihin niya, Pastor, ako magaling, ako talaga, ako ay ganito ako. Alam mo, garbo ba? Kung sa Bisaya ba, garbo. Yung hambog ba, style ba? Marami akong nakikita ganyan. Oo. Marami akong nakikita niyan. Mayroon ng lakas ng loob, pero ang aktual talaga, wala. Mayroon ganyan. May mga mananampalataya ganyan. Lakas lang ng loob ang mayroon. Huwag niyo naman kapatid na ganyan. Malakas lang ang loob ba, parang kung akala mo kung sino ba, yun pala pagdating na sa tunay na pagtayo at pag-preach, hindi naman pala or pagturo, ganito, ganyan, ampaw. Oo. Ganon. Aral ha, huwag kayong mag-alala. Lagi ko sinasabi sa inyo, aral lang, sige lang. Pag may tanong, ganon. Pag may mali, ituhin natin. Ganon lang naman yan. Hindi ba tayo magagiling dito Oo. Okay mga kapatid? Sige lang, aral lang. Ako, ganon din ako dati. Kaya nga sinabihan ako, little knowledge is very dangerous, Brad. Sabi ko, magaling sa pool. Kasi tanong ka ng tanong Oo. Siyempre, kailangan ko na magtanong, Brad. Pag hindi ko talaga maintindihan, magtanong talaga ako sa akin. Baka mamaya, salita ako ng salita. Baka iba na palang pinagsasabi ko, mali-mali. Oo. Ang tanong ko lang naman, Brad, noong panahon yan, ang tanong ko lang si very simple. Paano yung mga hindi naabot kay Jesucristo? Hindi ba nabagian ba ng kaligtasan ba? Alam mo, mga taong bundok ba? Paano ang kaligtasan nun? Hindi nasagot. Ikaw, tayo dyan. Oo, sa Romans lang yun pala yun. Yun pala, sa Romans lang pala. Paano ba naman? Bago ako, hindi ko alam mo. Biblia, ganon. Para mapadali ako, nagtanong. Nagtanong ko yun pala, hindi rin pala niya alam. Okay mga kapatid, si Jesucristo ang nagkaloob ng spiritual gift upon the members of each church. Kaya pag mayroon kang spiritual gift ngayon mga kapatid, glory to God. Huwag sarili mo. Okay? Glory to God. Kaya lagi natin sinasabi, amen po pastor, sa biyaya lang talaga ng Panginoon talaga. Biyaya ng Panginoon. Lagi nating i-acknowledge yan. By the grace of God. Apostle Paul, lagi na sinasabi yan. Only by the grace of God. Lagi mo makikita kay, Apostle Paul. For I say through the grace given unto me to every man, to every believer, sabi diyan, that is among you not to think of himself more highly than he ought to think. Kung mayroong kapatiran dito, kapatid, halimbawa si brother or sino man, mas mataas na ang kaalaman niya. Ibig sabihin, mas malalim na siya. Makikita mo man yan Halimbawa, si Brother Ian, ako, sino man sa atin, makikita mo ang lalim ng pananampalataya niya sa pamamagitan ng mga lingwahe na lumalabas sa bibig niya. Makikita mo yan. We ought not to think highly more than the others. Kasi iba-iba ang paglago ng bawat isa. Kaya nga alala niyo sinabi ni Jesus Christ, na nung nagtanim ang isang magsasaka ng binhi, mayroong nagbunga ng 100 po. Mayroong 80, may 60, may 30. Bakit? Kasi ang mananampalataya inside the church, brethren, hindi pareho ang paglalago niya. Hindi pareho ang pagtubo niyan. Oo. Ganun yun Kaya kailangan ng kalinga dyan. Kayong mga magagaling, huwag niyong isipin na, Dad, ako magaling sa'yo. Doon ka magtanong kanya, ikaw ang tinanong ikaw ang labitan Di ba? We are all equal before the Lord. Alright? Ang estado natin, pareho lang makasalanan naligtas lamang sa biyaya ng Diyos
That is how edification means inside the church. What is meaning edification? Pagpapatibay. Oh. Kasi kung mangyari na mayroong faction dito sa loob ng iglesia, Brad, sabi na Apostle Paul, there be strife inside the church, there is division. So I am Paul, I am Apollos, I am Apollos, and I am, sino ka ba? I am Cephas. May faction ba inside the church? Lalo pag malaki ng church, Brad, mayroon talagang faction dyan. Ito, grupo ng mga bilyonaryo news channel. Ito, mga ABCBN. Ito naman, mga kapamilya. May mga faction ba? Dapat hindi mangyari sa atin, ha? Maliit na nga lang tayo, eh. Kunti na nga lang tayo, eh. Oo. Pag nag-umpisang may mga pasok itong iba, kukunti na lang talaga tayo. Oo. Kaya, ano lang tayo? Tulungan lang. Inside the church. Encouragement ba? Halimbawa, may nag-preach, nagkulang, halimbawa, ganun. Brad, sige lang, next week. Bumalik ka ng bonggang-bongga. Parang nalahian ka, pastor, nga, ano, Kung vice ganda kasi, wala sa hulog. Tira ng tira, eh. Okay? So, not to think of himself more highly than he ought to think, but to think soberly, according as God hath dealt to every man the measure of faith. Okay? The measure of faith. Kasi ang pananampalataya ng bawat isa, hindi pareho ang paglago. Mayroon talagang tinatawag na for many are first shall be last, and the last shall be first. Pagdating sa serbisyo mo sa Panginoon, mayroon talagang naumusan, eh. Brad, ilang years ka man ang palatay? 20 years. No, ikaw, last week lang ako, eh. O ba nag-preach ka na? Ako hindi. Ganon, no? So, ganon lang, mga kapatid. Sige lang, kaya mo na. For as we have many members in one body, many members inside the church, a body of church, and all members have not the same office. Ang kalingkingan, hindi naman siya, ano bang tawag to? Hinlalaki. Okay. Ang kalingkingan, hindi halaki, pero pareho sila ang daliri. Alright? Pareho tayong mananampalataya, pero iba naman ang function mo, Brad. Siya sa transportation, ako sa preaching, siya sa teaching, siya sa presiding, siya naman sa computer, siya sa pag-awit, ganyan. We are member of the church. But we have different functions. We have different use. Ganun lang yan, eh. Kaya dapat mag-uunawaan tayo dito, hindi yung lalabanan tayo dito. Ikaw, nag-preach ka lang. Next week, ako mag-preach. Sabi mo sa akin, mukhang iba akong preaching ko. Next week, pogi pa ako kasi yun, eh. Ako mag-preach ngayon nung pogi pa ako kasi yun. Ganon. Hindi ganon, brother. Hindi ganyan. Okay? We all members have not the same office, the same function ba? Ganon. Amen, mga kapatid? Aral-aral lang. Si Carlo, patakatagalan nito, baka makita din, magpapres na yan. Tuloy lang yan. Huwag mo pansinin yung iba, brad. Huwag mo pansinin. No si balasi. Di ba? Intindihan nyo agad, no? Kasi awitin ninyo yan, eh. Noong panahon, eh. So, we being many are one body in Christ. And everyone members one of another. But is it self-explanatory para sa inyo, pag nabasa ninyo? Being many, sa isang katawan, marami, iba ang gamit ng mata, iba ang bibig, iba ang ilong, iba ang tenga. Iba ang buhok, iba din ang paa. Iba-iba. Kaya nga ibang pangalan yan lahat yan, eh. Iba-ibang pangalan, eh. Iba-iba tayo, mga kapatid. But, a member of one body. Mayroong cooperation sa bawat isa. Bakit? Malalaman natin, mga kapatid, having the gifts differing according to the grace that is given to us, ang Diyos nagbigay kasi niyan, eh. Whether prophecy is panghula. Pero sa panahon natin ngayon, wala naman huhula sa atin. But we are prophesying under one roof. Because if we are talking about prophecy is the word of God. And the one who prophesy in it, marami.
ng Old Testament, ang mga prophet. Pero tayo mga kapatid, doon sa books ni Clarence Larkin, nung nabasa ko, maganda rin naman. Ang propeta, mga kapatid, kaya nga sabi doon sa Book of Luke, sabi ni Abraham, andoon yung prophets. Andoon mga prophets and Moses. Pero sa panahon natin, how you will explain it? Wala na si Moses, wala din mga propeta. Now, dito papasok ang prophet called the one explaining that is what is available. Okay? Kung anong mayroon dyan, sinong nagtuturo is called a prophet. Pero hindi panghuhula. Pagtuturo ba? That's how prophesy mean. Let us prophesy according to the proportion of faith. May pananampalataya ka naman eh. Gamitin mo yan. Ang kagalingan, ang knowledge, and wisdom that God given unto you, gamitin mo para sa pagtuturo, para pagpe-preach. For what? Under one purpose. For the edification of the church. Because it is God who give you this kind of gift na nasa bawat isa sa atin. Alam ko, ang bawat isa may potential yan. Hindi lang mailalabas. Kaya dapat ilabas mo yan. Sabi nga nila, it's time for you to shine. Gusto niyo mag-shine? Sure shine ba? No. That's sa book of Daniel, sinabi na doon. Kung paano dapat ka mag-shine as a star. Not like Satan, but as a star. Gusto ninyo? Bring souls. Nandun yun, pinanggit. Wala nang ilamang pinakamagaling na kung gusto mong mag-shine before God is what? Is if you fulfill the commission of God unto you. Ano yung commission of God unto you? Teach all nations, baptize them in the name of the Father and the Ghost and in the name of the Son and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. This is the commission of the church. That is the main goal. Kaya nga tayo nag-aaral eh. Kasi ang bottom line yan, ang lundok niyan mga kapatid, is what? To bring souls. Amen. Amen mga kapatid? Amen. Oh. When we are talking about our ministry, let us wait in our ministry. Kung ministry, okay. Darating ang panahon that we will minister. Kung mayroon kang ministry, kapatid, minister it. Make the best of it. Kumbaga, pag-igihan mo. Oo. Pag-igihan mo. Kasi, once na ginamit mo yung ministry mo for the glory of God, you will have reward. You will have reward. Oh. Or teaching. Sa teaching, kung mayroon kang abilidad sa pagtuturo, mga kapatid, make the best of it. Teach. Teach. Oh. Importante yan. Maganda nga ang teaching ngayon eh. May mga outline ka na. Hindi ka na maliligaw. Aralin mo na lang. Aralin mo na lang. Para bang binigyan ka ng ulam na dilata. Maraming mga dilata dyan. Hindi yung bukas mo, kainin mo diretso. Brad, lutuin mo naman. Tama? Nakuha niyo bang ibig kong sabihin? Kung binigyan tayo ng pagkain o ulam na dilata, mga kapatid, lutuin mo naman. Ay, Pastor, punta ka dito. Ano mo, Brad? May ulam dito, Pastor. Ang sarap. Ano ba yan, Brad? Pastor, tuna. Yan pala, nasa lata. Ay, isdang tanga pala yun. Bakit? Pumasok sa lata, Pastor. So, lutuin mo naman. Isahin mo, mayroong kamatis, mayroong sili. Kasi mahilig mo tayo sa maanghang. Kung taga saan ba Pampanga yun, maanghang, Brad? Pero masarap, Brad? Kaya hindi ko taga Pampanga, pero grabe, masarap pag may maanghang. Ganun mga kapatid. May outline na ang mga doktrina natin, abay, aralin mo naman, Brad. Huwag mo namang basahin mo na lang. Nagbabasa ka ba, Brad? Ganon. Ipaliwanag mo ba? Kasi para, alam mo, ang salita ng Panginoon, pag i-expound mo, marami kang matutunan. Kaya nga sabi nga, sweeter than honeycomb.
Kung mayroon kang ministry, or he that exhorted meaning, kung ikaw ay magaling mag-encourage. Hindi lahat dito magaling mag-encourage, ha? Pag may giyera sa mag-asawa, magbigay ng encourage ng isa, iwanan mo yan, Brad! Ang bihira, hindi ganyan. Mayroong magaling mag-ano dito, yung si brother, magaling mag-ano, si brother Eli ba, magaling, narinig ko sa kanya, alam ko, magaling mag-encourage. Magaling mag-encourage sa isang nanghihina. Hindi yung nanghihina na, ididiin mo palalo. Kawawa naman. Alright? Kung mayroong ministry sa pag-exhort. Kung may pagbibigay, kapatid, ang pagbibigay dyan mga kapatid, it includes your offering unto God, it includes your help unto brethren, the household of faith ba? Household of faith. Hindi yung giving na isa lang. Usapan, pastor, giving yan. Yari na naman ang tithes ko dito. At saka yung offering. Ganito. Hindi ibig sabihin na pag giving, pinag-usapan mga kapatid, it doesn't mean only na giving back unto the Lord. Giving means helping them. Alright, mga kapatid. Alam ko, may mga kapatiran dito na pag nilapitan mo, kahit hirap na, pero nagbibigay pa rin. Talaga naman. Purihin ang Panginoon God sa taong ito. No? Mayroong nagbibigay, let him do it. Bakit? It is by the Lord's. Yan? Ang Diyos ang nagbibigay niyan ng ganyang klaseng regalo sa'yo. Kasi hindi lahat ng mga tao nalalapitan mo. Pagpunta mo pala, ito ng pastor, mangungutang sa atin yan. Ganito, ganyan. No? But, sa pagbibigay mo, pagtulong mo, do it in simplicity. Hindi ba yung, tulungan kita ha. Pagbalik mo sa akin yan, 100-fold yan. Yari ka na, pastor. Kaya nabaon, pastor. With simplicity, that kung mayroong ministry ng rule it meaning, sa isang church mga kapatid, hindi mo maiwasan na mayroon talagang nagsashine dyan eh. Mayroon kang makikita dyan na sa lahat ng mga kapatid dyan, mayroon ka talagang isa dyan na parang may potential talaga ito maging pastor. Hindi mo maiwasan yan. Yan ang ibig sabihin yan. Parang makita mo may magro-rule talaga sa kanila. Do it. Not as lords. Kasi mayroon din doon sa book of Hebrews na not lords over over God's flocks or Lord's flocks. Kasi may ibang mga pastor, mga kapatid, na grandstanding talaga. Pastor, parang ganito na talaga. Kapatid, sa akin ha, huwag niyo akong ganunin. Kasi mahihiya ako. Parang, yung mayroong ganun, na grandstanding talaga. Mayroong ganun. Hindi yan, hinuwag yan dito. Kasi simple lang tayong mga tao dito, mga kapatid. So, do it simplicity. Rule it with diligence. Hindi yung, mga kapatid, sa inyo dyan, malalaman ko kung sino talagang leader ninyo sa susunod. Bakit? Ang hambog niya eh. Ganun, parang lakas lang ng loob. Mayroon siya eh. Magaling mangutos, piling pastor. pero hindi naman. Brad, pagka-ruler of the church ang pinag-usapan, hindi no vice ha. Hindi, Brad, no vice. Ibig sabihin, hindi baguhan. Talagang may alam talaga sa salita ng Panginoon. Bakit? Diligence. Pag diligence, Brad, it includes study the Word of God. Ganon yan. Study the Word of God. Kasi mahirap maging leader at kulang ka rin sa kalaman. Kasi leader ka eh. Makukonfuse ang mga membro eh. Ganun yan. Sino bang king na no vice? Sa Biblia, mayroong king, umupo. Pero tinulungan siya. Mayroong king sa Israel na ang bata pa. For us, edad 11, I think. 11 years old. Pero mayroong priest na umaalalay sa kanya. May nagtuturo talaga. Kasi mahalaga yung utos niya. Ganun yan. Well, iba ang doon. But we are talking the church. Kaya nga mayroong criteria ang pagiging bishop doon sa book of Timothy, sa 2 Timothy. May criteria yun eh.
Oo. Pagka ang criteria ay medyo nasagasaan, ayun. Yan ang mahirap. No? Oo. Qualification of being a bishop. Oo. Ganun yun, kapatid. Kaya, pagka mayroong tatayo na isang leader ng iglesia, dapat may dadaan sa qualification ng Diyos, hindi ng tao, ha? Ganun yun. Amen, mga kapatid? With diligence, he that showeth mercy, yung mga mahabagin, do it cheerfulness. Ano ba yung mahabagin? Talagang mabababa talagang loob ng kapatiran na ito, ganun. Okay? But do it cheerfulness. Cheerfulness yung may ngiti ba? Hindi, pag lumapit, ay aso yun eh. Pastor, aso yun eh. Ganon yun. Alright, mga kapatid, nakita ninyo ngayon ang bawat isa? Nakita ninyo ang bawat isa? Nakita niyo ba sarili niyo sa church? Lahat tayo dito, equal. Lahat tayo, membro ng church. Lahat tayo in the body of Christ. Oh. Now, there are diversities of gifts. May kaiba-iba talaga ang kalooban Diyos, regalo eh. Yung, but the same Spirit. Iba-iba man tayo, but we have the same Spirit. How do we achieve the Spirit? Or how do we obtain Spirit in ourselves? Matapos na naligtas ka. We are walking in the same Spirit. Alam naman. Brad, Pastor, ikaw ay lumakad sa Espiritu ng Diyos. Pero anong lakad niyan? Espiritu ng alak yan, Brad. Yan naman, Spirit of the glass naman yung isa. Hindi, Brad, Holy Spirit ha. By the same Spirit, yan, capital S. It is the Holy Spirit who guided each and every one of us kasi ang Holy Spirit nandito naman sa puso natin. Alam niyo ba yun? Amen ho ba mga kapatid? Pagka mamaya, wala pang may Holy Spirit dito ha. So, hindi ka ligtas kapatid pagka ganyan. And there are differences of administrations, but the same Lord. Iba-iba ang mga administrasyon mga kapatid. Paano magluto? Iba ang style. Iba ang procedure. Iba ang mga sangkap. Paano manundo? Iba siya mag-drive ra. Isang kamay lang ba? Tapos gaganon-ganon lang yun. Yun pala, nag-drifting ka na. Iba yung sabihin, iba-iba tayong ministry, iba-ibang style, ibang-iba ka mag-preach, iba ka rin mag-teach, iba-ibang style tayong mga kapatid. Oo. May pahampas-hampas ka pa, may pahampas-hampas ka pa. Brad, hindi ko na hampas, Brad. Oo. Ganyan. Oo. Ganyan. Iba-ibang style ba? Pero, isa lang Diyos. Bakit may iba ka bang Diyos? Oo. Pagka naman may Diyos-Diyosan kayo dyan, na iba. The same Lord. Diversities of operation, but the same God, which worketh all in all. Kaya sa ating mga ministry, kapatid, sa biyaya ng Diyos, kasi kahit papaano, kahit anong gawin natin, it is just, kung hindi ka biyayaan ng Panginoon, pag hindi ka gabayan ng Diyos sa ministry mo, walang mangyayari dyan, bro. For without me, you can do nothing. Saith the Lord. Totoo yan. But the manifestation of the Spirit is given to every man to profit with all. Kita mo, ang manifestation, ang outcome. Okay, just give me a few minutes. Ang outcome ng iyong ministry, mga kapatid, it is the manifestation of the Spirit. You know why? Because it's this God who moved in you. For what purpose? Para sa pakinabang. Ano bang pakinabang mo sa ministry mo sa inside the church? Ang purpose niyan para may pakinabang ang Diyos sa iyo. Magagamit ka sa church. Oo. Hindi yung kung ano-anong ginagawa mo, buhay mo. Nawawala ka sa focus, mga kapatid. Sa paglilingkod, sa Panginoon. Huwag mong gamitin sa iba-iba yan. Gamitin mo sa Diyos yan. Malugod pang Diyos. Oo. Amen, mga kapatid? For to one is given by the Spirit the word of wisdom, to another the word of knowledge by the same Spirit. Kaya, kapatid, kahit ano pang gagawin natin dito, knowledge and wisdom nakikita sa iyo, kapatid. Wisdom is the application of knowledge. May alam ka salita ng Panginoon and you apply it in your daily lives, that is wisdom. But, again, by the same Spirit, by the same operation of the Holy Spirit, meaning
the Holy Spirit guides you. The Holy Spirit teach you. The Holy Spirit prompted you kung anong gagawin mo. Kasi nga, ang Holy Spirit beareth witness with our spirit. Ito ang ating spirito. This is the Holy Spirit. Ginagabayan ka ng Holy Spirit. Makipag-cooperate ka naman. Ang gusto ng Espiritu ng Diyos, patungo ka sa bahay panambahan. Huwag kang, ito naman si Satanas, may mga sale doon sa bata eh. Dinadala ko doon sa bata. Huwag kang sumunod doon. Dito ka. Oh, dito ka sa church. Yun yung ibig sabihin na sinabi ni Brother Ian kanina. Sa church ka. Bakit? Para matuto ka. Hindi yung kung ano ang gusto ng mundo. Hindi nawawala ang Holy Spirit sa iyo eh. Ang Holy Spirit, it sealed you. Nandiyan nga yan. Kaya gusto ng Holy Spirit doon ka sa Spirit sa simbahan. Hindi patungo doon sa iba-iba. Ang ginagawa mo, nagre-resist ka eh. Oh, hindi naman maputol yan. Andyan pa rin sa'yo. Ang gagawin niya pag nadala yan, ang Holy Spirit. Yun ang ibig sabihin ng Ephesians chapter 10 verse 13. Ang sabi doon, 16 verse 30. 16 verse 30 ba yun? Oh. Basta, sinabi doon, and grieve not the Holy Spirit whereby ye are sealed unto the day of redemption. 4:30 yata. Ephesians chapter 4 verse 30 yata yun. Ganun ang ibig sabihin. Do not resist the prompting of the Holy Spirit. Kahit iba-ibang ministry mayroon tayo, but only the same Spirit that we have. Amen mga kapatid? Oh, I think Ephesians 4:30. Tingnan niyo nga. Ano sabi? 4:30 na. Oh, and grieve not the Holy Spirit. Kung kinalaban mo ang Holy Spirit, ang prompting ba ng Holy Spirit, nag-resist ka ba? Kapatid, ang Holy Spirit, magigrieve lang yan. Malungkot ba? Oh, para bang nanglupay-pay ba? Para bang, pambihira ngayong araw to, panalo si Satanas ah. Oh, bakit pastor? Oh, panalo si Satanas sa araw na ito. Bukas, panalo pa rin. Yun, mahirap naman yan. Oh, ang masakit kapatid, nung nabasa ko sa nabasa ko sa TikTok. TikTok ba yun? Ano? Sabi ng isang tao, the greatest fear daw sa buhay niya is that when the Lord Jesus Christ will say to him, I never knew you. Oo. Uy, yun ang mahirap, no? Kasi, nanalangin ka rin sa Diyos. You use the name of Jesus Christ. Parang doon sa Matthew chapter 7 ba? Oh. The greatest fear daw na marinig niya, pagsabihin daw ng Diyos sa kanya, I never knew you. Depart from me, ye that do it iniquity. Brad, manifestation yan mga kapatid, na ikaw ay hindi mananampalataya. Therefore, impyerno ka nga patungo. Pag sinabi na ng Diyos, I never knew you. Depart from me, ye that do it iniquity. Kasi sabi doon, sa Matthew chapter 7 verse 21, not all that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven. But he that doeth the will of my Father which is in heaven. Many will say unto me in that day, Lord, have we not prophesied in thy name? Oh, have we not used in thy name? Have we not cast out devils in thy name? Oh, and done many wonderful works? No. But the Lord said, ano sabi ng Diyos? But I'll profess unto them, I never knew you. Depart from me, ye that do it iniquity. Bakit? There are lots of faith out there. There are lots of salvation out there that they call salvation. But there can be only one right salvation, one right spirit, one right baptism, one right Lord, and one right faith. Oo, ganun yun. Oo. Amen mga kapatid? I hope you understand something today. Patuloy tayo next week. Oh. Iba-iba ang ating mga gift, mga ministry natin, but we are under the operation of one Spirit called the Holy Spirit. Why? Because it is God, the Lord Jesus Christ, who bestow, nagkaloob ng gift sa atin.
inside the church, in the body. Amen, mga kapatid? I hope you understand something today. And if you have question. May tanong po ba kayo? Pag may tanong, si Brother Ian ang sasagot. Salamat tayo sa Panginoon. Pero tayong kapatiran ganyan. Call a friend. Amen? Let's pray. Our Heavenly Father, once again, Lord, we thank you, God, for today. Salamat, Panginoon, sa iyong salita na napag-aralan namin. Truly, O Lord, inside the church, in the body, wherein you are the head. Yes. You are our head, and we are Yes, the Lord. part of the body, the church. Truly, O God, that you give and you bestow gifts to each and every one of us. We are praying, all of us has potential, O Father, to be used in the ministry for thy glory, O God. And we are praying that all of our gifts, O Father, help us to use it for thy glory alone. Yes. Hindi sa pagtaas ng mga sarili namin or to the others, but Lord, for thy glory. Yes. Salamat, Panginoon. Pricks the heart of each and every one of us Yes. here inside the church that we may act, O Father, in according to the prompting of the Holy Spirit that dwelleth in us. Panginoon, pagpalain niyo po ang bawat isa, mga kapatiran, na magamit ang aming mga talento para sa iyong kalwalhatian. Yes. Help us, O God. Marami kaming pagkukulang, but ituwid niyo po kami, Panginoon. In all these things, we thank you and we praise your name in the name of Jesus Christ, our Lord and personal Savior. Amen. Yes. Mga kapatid, may break time tayo. Hintayin lang natin si Juan kasi birthday ni Tidrek. Nagsabi siya, andyan na. O, tanungin, so, tawagin mo nga kasi awitan natin siya ng happy birthday at mag-pray natin sila. Dito natin sila tawagin yun. Ano? I-ano mo nga, paki-ano nga si Karen.